Ito po ang aking aquarium. Simple lang naman yan. 6 na tetra lang yung laman. Dati 8 yan. Nawala yung isa, tapos namatay yung isa. Pero okay lang. Simple lang naman po yung aquarium ko. It's a 5 gallon aquarium. Ayan. Pero ito po yung control niya. Ayan. Ito para sa water pump. Ito para sa ilaw. At ito yung sa power. Okay. So, bakit may ganun? Ito pong aquarium natin. Yan. Ito po yung supply niya ng fresh water. Ayan. Bakit may supply ng fresh water? Kasi po mini-maintain niya yung level ng tubig dito. So, pagka naramdaman niya na bumababa na yung tubig, automatic na po yan, kukuha siya ng water dito. Ayan, tapos lalabas dito. Diyan. So, ang controller po niyan nandito sa wall. Ayan. So, pagka na-sense niya na nababawasan na yung tubig, ayan po. Kusa siyang maglalagay ng tubig. Ito naman po, ano lang natin to, surface skimmer. Niraran ko lang ito isa sa umaga, minsan sa hapon. So mga tig 30 minutes. Ayan, ang purpose lang niya para malinis yung ibabaw ng tubig. Matanggal lang yung mga lumulutang na protein, yung mga dust. Ayan. Ito po yung post filter. Bakit po post filter? Kasi po yung actual filtration, dito po yan nagaganap. Ayan, yan po yung ating water treatment plant. So, yung tubig po, makikita nyo merong pipe na nakabaon andun sa ilalim. And then, pupunta po siya rito. By gravity lang po yan. So, wala po yung pump papunta dito. By gravity lang yung pag-transfer ng water papunta dyan, and then pupunta yung water dun sa ilalim. So lahat ng dumi na mahihigop niya from the aquarium, dun pupunta siya sa ilalim, may stock siya dun, and then mayroon siyang filter dito. Ayan, may filter siya dyan, and then dito sa ibabaw mga porous ring, tsaka yung small water pump. Ito po, ang water pump po niyan, ito lang yan. Ayan lang, 12 volts lang po yan. See? Ayan lang po yung water pump niya. And it's running 24 hours a day. Ayan. And then, kung mapapansin nyo, meron siyang hose. Ito yan. Dito tayo nagde-drain ng tubig. So, whenever na mag-drain tayo, kukunin niya yung mga nahigop niyang dumi dito. Ayan. Kukunin niya dyan yung mga dumi, mga pupo ng isda, tsaka yung mga pagkain na hindi naubos ng isda. Wala, pumupunta yan dyan. So, pag nag-drain tayo, gamit itong drain hose na to, yun ang una niya makukuha, yung mga duming naipon. So, ginagawa natin yan, mag-drain once a day para ma-maintain yung quality ng tubig. Pero kahit na hindi tayo makapag-drain ng 1 week, okay lang yan. Matibay naman tong tetra. So yung pong water, inihigop dyan, papunta siya dito sa flexible hose, and then papunta siya dito sa pre-filter. Ayan, itong pre-filter na to, dapat hindi siya mag-overflow. Kaya siya nag-overflow dahil yung filter na yan saturated na. So dapat na tayo magpalit ng filter. Once na magpalit na tayo, dito na lalabas yung tubig. So naka-design lang po yan para hindi umapaw. Instead na mag-saturate yung tubig,
hindi pa rin siya aapaw dito. Anyway, ang mga makukuha lang naman dyan, yung mga vegetations, molds, yung mga lumot, ayan, which is also beneficial din naman sa mga isda. Kaya kung makalampas man yan dyan, kinakain din siya ng mga isda. Ayan. So yung mga pamalit nating filter, ito po yun. Kinakat-cut ko lang. Ayan. Tapos papalit natin doon. So ang gagawin lang natin is to turn off the pump. Ayan. Hindi na po siya, ayan, namatay na yung, ayan, wala nang flow yung tubig. Tapos tanggalin natin yung filter. Ayan, oh, super dumi na siya. Ayan. And then papalitan natin siya ng brand new filter. That's it. Yan. Then turn on na natin yung water, yung pump. Ayan, tumutulo na ulit siya. And then, as we can see, hindi na siya nag-overflow dito. Doon na lang siya dumadaan, doon sa ilalim na yun. So, ito po yung mga porous rings niyan, yan. Ang purpose naman yan, para dyan magta-thrive yung mga beneficial bacteria na kailangan din ng fish. So, yan. Ito pong automatic water refiller, ayan. So pag na-sense niya na mababa na yung tubig, ayan, nakailaw na yung blue, and then tumutulo na yun. Ayan, pag na-reach niya na yung tamang level, mamamatay na siyang pusa. So ito pong ganitong kadami, umabot siya ng mga 3 days bago maubos. Ayan, so every once in a while naman, pag magpapalit tayo ng water, ng tubig, by draining itong hose na to, malalagyan naman natin yan ng bagong tubig. Tapos nilalagyan natin siya ng water conditioner. Ayan, para yung tubig dito ay mawala yung ma-neutralize yung chlorine. Ayan. So ngayon ang tanong po, lagi kaming umaalis ng bahay. Minsan pupunta sa church, so walang naiiwan tao dito. Ano pong mangyayari halimbawa nagkaroon ng brownout? Pag nagkaroon po ng brownout, ayan, ito, mamamatay itong mga supply na to. So kunyari, simulate natin nag-brownout siya. Ayan. Ayan po, tumigil na yung pump. Pero mapapansin niyo, meron siyang aerator doon. So it will keep the aquarium aerated. Tatagal po yan ng mga 3, 4, 5 hours hanggang 5 hours. Ayan. So, hindi rin po mawawalan ng oxygen yung ating isda. Ang tanong, saan po siya kumukuha ng power? Ayan. Dito po ayan, yung power bank na to. Ayan. Diyan siya kumukuha ng power. So, pag nagbalik na yung power, ayan, mamamatay na po yung aerator. Ayan, oh. So, ano mangyayari? Mamamatay na yung aerator, and then working na ulit yung pump. So, ito pong ating aquarium ay napakatahimik.
walang pump na nakalagay sa kanya, so hindi mai-stress yung mga isda. Tapos yung kanyang aeration ay through lamang dun sa agitation ng water na nanggagaling sa filter. Ayan, which is enough na po yan para sa ganitong kalaking aquarium. And kung mas malaki yung aquarium, kailangan natin talaga maglagay na ng aerator. Ayan. So wala lang po. So bale, ito yung aquarium, ito yung freshwater supply, and then yun yung parang pinaka water treatment plant niya. So yung tube na yon, katulad sinabi ko kanina, so one way lang yun, papunta lang siya doon. So kung tatanungin nyo po paano siya nagtatransfer ng water doon na walang pump, through the principles po ng siphon. So mini-maintain niya yung water level doon sa dalawang container. Ayan. So meron pa po akong gagawin dito. Naghahanap lamang ako ng magandang bulb para gawin na itong automatic yung pag-drain. Pag nakakita ko ng magandang bulb, high volume, high flow, so pwede na nating tanggalin ito. Gawin na natin itong automatic na everyday na siya magpapalit ng water. At automatic na rin siya magre-refill. So naka-design po yan para kung sakaling maiwan ito for how many days, properly maintained pa rin po yung ating isda. Yan, pero wala pa akong makitang ganun. So if you have suggestion ng high volume, high flow na bulb, ayun, I would really appreciate it. Yan lang po. Salamat.